pasalamat nila, nagkaroon ng bago, na-extend yung, nagkaroon ng, na-extend yung shop, di ba, nagkaroon na sa probinsya, yung nagkaroon ng pagkakasakit, pero gumaling, di ba, actually marami yan. Hindi natin, matatapos yung buong araw na marami tayong mga bagay na, o mga rason kung bakit, o ano yung mga nagpapasalamat. Mga bagay na nakapagpasalamat sa atin. Pero itong mag-aaralan natin, ito pa yung mga iba. Hindi ko sinasabi lahat kasi nga masyado siyang marami. Kaya ito yung mga ibang mga points kung ano yung mga bagay o ano yung mga nagpapasalamat sa ating mga Kristiyano. Sige, tayo po ay tumayo at patuloy natin. Tayo ay nasa serye ng Colossus, chapter 1 pa rin tayo. Basahin natin yung, natapos na natin yung 9 to 11, last week. So ngayon naman po ay mula 12 to 14. So 12, 13 to 14. Tatlong versikulo. Kaya sabi ko nga, hindi ko alam kung ilan. Baka isang taon natin pag-aaralin ng Colossus eh. Kasi tatatlo pa lang yung pinag-aaralan natin ng verse. Sige, pwede kong asan na natin talubasa. Colossus 1 verse 12 to 14. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilapat sa kaharian ng kanyang pinamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Maaari na po tayo makaupo. I hope matapos natin ito, no? Kasi maraming, although tatlong verses lang po yan, pero napakayaman po ng mga pwede na mga sinasabi dyan sa tatlong verse na yan. So, konting review lang, So, last time ay pinag-aralan natin yung mula chapter 9 to 11. So, kung naaalala nyo, sa pag-aaral natin, ay nabanggit natin doon na mayroong dalawang parts ang panalangin yung ginawa ni Pablo sa Colossus. Actually, hindi lang naman po sa Colossus, maging sa ibang mga sinulat niya na mga epistles ay meron siyang pasasalamat at meron siyang yung unang petition. Petition, sa Tagalog ay kahilingan. Ayan. Isang libro lang o isang sinulat lang niya ang hindi siya nagbigay ng pasasalamat. Diretso ka agad, nanermo na agad siya. Anong libro yon? Ano yung sinulat niya yun? Anong epistle? Saan? Sa Galatia, di ba? Nanermo na agad siya. Pero doon sa ibang mga sinulat niya, lagi siyang merong pagbate, merong petition and prayer. So, yung last time na pinag-usapan natin ay petition, ito yung kahilingan niya doon sa mga kapatiran sa Colossus, sa mga Colossae. Ang Colossus po ay isang gentil na lugar. Ayan. So yan yung sinabi niya last time, for this reason, we also since the day we heard about it have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So nandiyan yung pinag-aralan natin, yung knowledge, yung wisdom, at saka yung understanding. So yun yung kanyang patuloy na panalangin sa Panginoon na
principles na itinuro ng Diyos sa mga taga-Colosas. So yung una, yan yun. So, ibig sabihin, ang panalangin daw, kanina, pwede ba natin pinag-uusapan yung panalangin? Si Kuya Roger, yan yung sinabi niya kanina, ay prayer. So, panalangin po ay may dalawang parts. Yung una, petition, ibig sabihin po niya, to request for something. Nagre-request ka, humihiling. Ayan, so yun yung pinag-aralan natin last time, from 9 to verses 9 to 11. So yun yung ginawa ni Pablo, di ba? Ayun, we have not ceased praying for you and asking. Yan yun. So siya ay humihiling. So natapos na natin yan. Ngayon naman po ay, ang pag-aaral natin ay yung second part ng panalangin, yung praise. So kanina, yan yung inawin natin kanina. I want to praise you. Salamat, Panginoon. Ano po ba isa? Sing, shout, clap your hands. Ayan. So, ano ibig sabihin ng praise? To thank God for something. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Saan? Sa kahit ano. Something eh. Lahat ng bagay. So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. From 12 to 14. Ayan, so nirequestan ni Paul ang mga ibang bagay na kailangan gawin. Ngayon naman ay nagre-request niya sa Panginoon, no? Kung ano yung mga bagay na kailangan gawin o dapat gawin. Ngayon naman ay ngayon naman, noong umihiling si Pablo o humiling, ngayon naman ay nagpapasalamat na siya. Saan? Doon sa mga ginawa ng Diyos sa buhay niya at sa buhay ng mga taga-Colosas, yung mga kapatiran doon. No? So, yung sabi diyan, this is a model or pattern of our prayer life. Yan po ang modelo kapag po tayo ay nananalangin. Paghiling at pasasalamat. Or pasasalamat, tapos paghiling. No? Pwedeng magpalit, pwedeng humiling ka muna, magpasalamat ka, magpasalamat ka, at humiling. Hindi po pwede ng puro hiling ka lang. Hindi po pwede. Kasi pag puro hiling lang, ano lang nangyayari sa atin? Ang Diyos, ginagawa lang natin siyang Aladdin. Kaya niyo si Aladdin? Sino? Sino siya? Meron siyang may lampara siya, di ba? Meron siyang magic lamp. Ano yung lumalabas doon sa lampara? Genie. Ano ginabi niya doon? Di ba? Ano ginagawa niya? Miling, no? Miling. Nung nabigay na ba, nagpasalamat ba siya? Ha? Hindi, di ba? Wala. So, ganun lang po, mga kapatid. Hindi lang tayo puro hiling sa Diyos. No? Kasi pag gano'n, ginagawa lang natin siyang genie. Kailangan din natin siyempre pasalamatan. Actually, realidad to, mga kapatid, sa totoong buhay. Puro tayo hiling sa Diyos. Puro tayo hiling. Lord, wala na kami kakainin. Lord, mabayad ng tuition. Lord, nalulugi na yung negosyo ko. Lord, tatanggalin na ako sa trabaho. Lord, ganto. Lord, may test ako bukas. Dami, no? Pero kapag natapos na yan, o pagpalagay natin na sinagot ng Diyos yan lahat, pumasa ka, negosyo mo, tumaas, hindi ka natanggal, mayroong ibang hindi ka napili doon sa tatanggalin, diba? Doon sa pinagpe-pray mo ko pa niya, doon ka nilagay ng Diyos, diba? Pag nangyari na yan lahat, maiisip mo ba na, Lord, salamat? Naisip niyo ba yun? O ginagawa niyo ba, nagpapasalamat na kayo dahil yung pinag-pray nyo ay tinugon ng Diyos.
Karamihan sa atin, alam nyo, ouch. Ha? Aruy. Wala. Di ba? Kapag nangyari na yan, wala na. Hindi mo mapapansin. Kasi nandyan eh. Hindi mo na maiisip yun. Kahit na nga may magtanong dito sa harap eh, oh, sino yung nais na magpasalamat sa Diyos? Kahit na meron sinagot sa yung Diyos sa'yo, ayaw mo. Pero alam mo sa sarili mo na may ginawa ang Diyos sa'yo. Kaya lang, ayaw mo. Di ba? Aroy. Sabi sa inyo, maganda itong pag-aaralan natin yun eh. Kaya next week, ini-expect to. Marami talaga, yung sinabi ni Kuya Jerome, marami ng, ano dyan, marami ng, yung mga hindi tumatayo, malamang next week. Pag maintindihan nyo ito, pinag-aaralan natin, ha? Ibig sabihin, pag hindi nyo naiintindihan niya, next week at ganun pa din, ay ulitin natin. No? Simula ulit tayo sa umpisa hanggang sa matutunan niya yan. Kasi kailangan, nasabi dyan, no, kailangan isang modelo na maging, parte yan ng life natin, o prayer life natin, o maging buhay natin bilang Kristiyano, na tayo nagpapasalamat. No? Meron mga tao na konti lang ibot, thank you. No? Yung mga tao ganun eh, no? Diba? Maging ganun tayo, kaya ang problema, pasalamat ka eh. Kasi ano sabi ng Diyos? Give thanks in all circumstances. Sabi. So, sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, mabuti man o hindi, ay magpasalamat. Magpasalamat ka. Tayo ay kailangan natin magpasalamat. So, ayan, it is not petition only or thanksgiving. Kailangan balanse. Diba? Kung hihiging ka sa Diyos, kailangan din magpasalamat ka. Hindi rin puro hiling-hiling-hiling. Nag-gets nyo? So next week, no? Meron ng next week, meron na. Mga hindi natin nakikita dito. No? So yan. So ano sabi? Kasi yan, sabi dyan, Philippians 4:6. Ano sabi? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Oh, by prayer and petition with thanksgiving. Oh, with thanksgiving, present your requests to God. Ganun pa rin, di ba? So, sinasabi na hindi lang ito basta hihiling ka lang. Magpapasalamat ka rin. No? Ito pa isa. Oh, 1 Timothy 2:1. Verse 1. I urge that, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving to be made for all people. O, lagi may ganun. Petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Okay. So, yan. So, isang example yan. Pagka prayer meeting, Miyerkules, no? Hindi lang, kahit sa ibang church, ganyan. Minsan yung prayer meeting sa church, hindi itong church na ito, marami. Ibig sabihin, may general ko siya sabi. Kung minsan, may mga prayer meeting sa church na nagiging chismisan lang. No? Ano yun? Ibig sabihin, yung halimbawa, siyempre, meron kayo mga prayer circle, tapos pag-uusapan nyo anong prayer item. Paano kung yung isang tao o prayer niya, pag-pray nyo man yung asawa ko kasi nang babae. O gano'n. At then nakakaalam lang yung, kunyari, 4 kayo sa grupo, tayo lang 4. Alam nyo, pag-isa kung makaalat yan sa church. No? Kasi yung 4 na yon, pagdating ng linggo, meron po kwentuhan yan. Alam niyo ba yun? Ay, alam mo ba yung kapatid na gano'n? Yung Miyerkules, nag-pray kami. Ano, kasama pala niya, kaya pala hindi umaayon. Babaero pala yun. O,
O kaya, may iba, yung gano'n, di ba? So, nangyayari, ibig na kayo lang, makalat. Nagiging gano'n. Kaya, iniiwasan natin na ang prayer meeting po parang ano yan eh. Parang katulad din na nagpa-check up ka sa isang psychiatrist na confidential. Kung sino yung nandun lang sa loob nyo, yun lang. At pag-pray nyo lang. Diba? Kahit sa bahay, sa amin. Pero hindi na kailangan sabi-sabihin. Yan tulad yan sa prayer meeting. Or prayer request. Pero bibihira po na meron nagpapasalamat. No? Bihira na yung bago magsabi ng prayer request ay nagpapasalamat muna. Thank you. I mean, general to ha. General to sinasabi na nagpapasalamat muna. Tapos saka, ang prayer request ko namin ngayon, ganito, ganyan. Yun yung healthy na prayer meeting. May thanksgiving at saka merong request, no? Merong petition. Kaya nangyayari kasi sa mga ibang churches, more on petition, more on puro prayer request, sa katerba, maski yung mga envelope na ano ba. So, tayo kasi walang ganun eh, yung may envelope na kung meron kang prayer request, siguro lagyan natin ng ganun din yun para pag prayer meeting natin, nakikita natin. Ano. Kahit kung nilagyan ng lagyan nila pangalan kung sino yung pagpe-pray, diba? Pero nilagay pangalan nyo para confidential na. Yung mga gano'n, no? Minsan, puro sa ibang church kasi may gano'n. So, pag binuksan nila yung envelope, nakalagay doon, please pray for ganito, may sakit, please pray for ganito, may aksidente, please pray for ganito. Puro pray, wala man lang nakalagay ito na ako pinagpapasalamat sa Lord, ganito, wala eh, puro prayer request. Kaya nga sinasabi natin kanina, kailangan ano siya, kailangan balanse. Ano? So maraming, actually, ayan o, maraming mga verses po, mauubos po yung oras natin o yung araw kapag binasa natin lahat ng mga verses na mayroong sinasabi na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. It is a command po ng Diyos na tayo po tayo ay magpasalamat. Ayan siguro pasalahan na din natin yan kasi sayang na rin yung yung magkakagawa ng PowerPoint kung hindi natin mabasahin. Sige, basahin na lang natin. In Psalms 50 verse 14, offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High. Psalm 69 verse 30 to 31, I will praise the name of God with a song and will magnify him with thanksgiving. This also shall please the Lord better than an ox or bullock that hath horns and hoofs. Psalms 107 verse 21 to 22, O that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. Psalms 92 verse 1 to 2, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to shew forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Hebrews 13 verse 15, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Ayan, iilan lang po yan. We could go on and on and on and on. No? Marami. Lalo na sa Book of Psalms, karamihan po dyan ay puro pasasalamat at pagpuri sa Diyos, sa Panginoon. Kaya kung makikita po natin dyan na ayan lang po mga verses yan ay patunay. Kaya tayo naglalagay ng mga verses para po isang preba. Ayan nga yung sinasabi ng Lord. Eh malay nyo kung ano yung sinasabi ko. Kundi naman totoo, di ba? Kaya tayo naglalagay niya para patunay na yung pinag-uusapan natin, i-discuss natin, ay talaga nandyan. Kasi nandiyan na Diyos na sinasabi. Ano? So isa pa rin yung mga yan
O, ang sinasabi dyan, tayo ay kailangan magpasalamat kapag tayo ay sasalita, ano pa, pag tayo kumakanta, tayo ay nananalangin, o, lahat ng mga lahat ng area ng life natin ay kinakailangan natin tayo ay magpasalamat sa Panginoon kapag tayo ay tayo kumakain, pagkagising, matulog, bago umalis ng bahay, pagdating sa opisina, pagdating ng bahay, bago umuwi, marami. Di ba? Marami. At nangyari nga sa buhay natin ay tayo ay magpasalamat sa Diyos. Yan, thanksgiving is to be made a part of our life. Paging parte ng buhay natin yung ating pagpapasalamat sa Diyos. Oh, we don't forget to ask Him. Di natin nakakalimutan na humingi sa Kanya ng humingi. Pero nakakalimutan natin magpasalamat. Lagi yan, o madalas yan. No? Real talk. Real talk yan, real talk. Wala tayong magbulaan dito. Totoo yan. Na, di ba? Lagi yan, madalas tayo, hiling ng hiling, hiling ng hiling, hiling ng hiling. Pero, bibira tayo magpasalamat. Lalo na kapag kaya na ibigay na niya, o nangyari na, o na sinagot na, tinupunan ng Diyos yun. Wala na, hindi mo na, wala na, kung ano lang yun, yun ay gagawin natin, di ba? Oh. So, ito siya sabi dyan, ang mga anghel ay, nagpapasalamat sa Diyos. Ayan ang verse na yan, Revelation 4:9 at Revelation 7:11. Kung ang mga anghel nagpapasalamat sa Diyos, mismo si Jesus ay nagpapasalamat sa kanyang Ama. Yan mga verses na yan, no? Yan. Yan mga yan, yan yung nagpakain si Jesus na 5,000. Bago siya magpakain, bago niya ibigay yung tinapay tsaka yung isda, ano sinabi niya doon? Siya ay nagpasalamat. Ano pa? Nung binuhay niya si Lazarus, bago niya buhayin, ano sinabi niya? Siya ay nagpasalamat. O, bago niya gawin ng isang bagay, ang una niya ginagawa ay nagpapasalamat siya. Kung anghel, mga anghel nagpapasalamat sa Diyos, si Jesus, nagpapasalamat siya sa kanyang Ama, alam mo na tayo, tao, hindi tayo magpapasalamat. Diba? Parang, siguro kung ako, Diyos ba itong mga nilalang ko ito, itong nagpapasalamat sa akin, itong mga taong to, sasamahan ng galit. Parang gawin si Thanos, ang gano'n ni Thanos, namatay na yung iba, yung parang abo, ano? Ay, yung Diyos ang gano'n, baka kung gano'n lang ang Diyos, dahil abo na. Mga utang na loob ng mga tao. Pwede na yan. Pwede niyong gawin yun, di ba? So kung ang anghel na papasalamat, mga supernatural being, lalo na ang kanyang bugtong na anak, magpapasalamat. What more na tayo? Di ba? We are mere humans. Na tayo ay magpasalamat. Kaya niya, sabi sa Ephesians 5:20, si Pablo mga nagsasabi na yan. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Giving thanks always, always daw, always, always, lagi. For all things, lahat. Kay mabuti, kay hindi, lahat. Kaya natin magpasalamat. Ito pa isa, Colossians 3:17. Dadaanan natin yan sa mga susunod na linggo. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sa lahat daw ng ano man ang ating ginagawa. Ano man ang ating ginagawa. Nananahi ka, nakasip cover, ano pa?
lahat, hindi daw pala, lahat, in all word or deed, ay kailan, magpasalamat tayo. Maging habit po natin yun, mga kapatid, na, habit po natin maging mapagpasalamat sa mga nakakagawa sa atin ng mabuti or maging tayo, no, sa ibang tao. Sa pagpapasalamat, kailangan pwede din natin gawin isang privado paraan o isang pampubliko. Eh sabi dyan, no, paano yung pampribado? Katulad ni Daniel. No, si Daniel, pagka siya nagpe-pray, siya sa kwarto niya, sa taas ng room niya, tapos binubuksan na niya yung bintana niya, siguro na siya nananalangin. Siya lang mag-isa, wala na siyang kasama. Or pwede naman, ayan, publicly, sa isang pampubliko na lugar, yan, tulad ng prayer meeting, diba, tulad dito, pagka itong ating, pagka Sunday, ayan, no, sabi dyan, Psalms 35:18, I will give thanks to the great congregation, I will praise thee among much people. So pwede tayo manalangin ng dito as isang kongregasyon, pwede rin tayo kung yung pagpupuri natin ay sama-sama, pwede rin tayo manalangin na sama-sama. Yun din yan, yung prayer meeting. So, nasabi ko na kayo na yan, the angels, praise God, si Jesus ay pinupuri din ang Diyos, so tayo ay we are to praise God also. And we are to praise God privately and publicly. By contrast, ibig sabihin nun, sa kabaligtaran, yung mga wicked daw, yung mga masama, wicked, they do not praise God. Sabi dyan, Romans 1:12. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. So, although kilala nila ang Diyos, hindi nila niluluwalhati ito, hindi nila binibigyan ng kapurihan, hindi sila nagpapasalamat. Kaya daw yung mga wicked na mga tao. In contrast, kaya kung ikaw ay hindi ka nagpapasalamat sa Diyos, wicked? Wicked yung tao sa'yo, wicked. Ano nagkaroon yung wicked? Ha? Ano nga wicked? Masama? Samang tao ka ba? Sobrang sama. Ano ganyan wicked? Sobrang sama. Ayan. Question. Question ano natin ngayon na? Question. What are we to thank you for? Ano yung mga pagpapasalamat natin? No? Naisip nyo ba yun? Ano yung mga kailangan natin pagpasalamat sa Diyos? Ano? Ano? Mabigay kayo isa. Ano? Life. Han? Life. Life? Life. Tama, life. We are to thank Him for food. Aroy! Food! Aroy! Iba dyan, no? May mga tao. Pakristyano na to. Nilatag na yung pagkain. Nakagad po. Lalo pag nakakamay. Kumari pag nakakamay. Pagpupo. Ganun na kagad. Kain. Lafang na kagad. Lafang na. Lafang. Wala man lang. Yung bata. Meron ako kilala. Pero sabihin, ano lang, mga 3 taon na, 3 taon. Lord, salamat po kay nanay, nag-prepare po niya ng pagkain. Amen. Pero bata yun ha, 3 taon. Lord, salamat po kay nanay, nakapag-prepare siya ng pagkain. Diba? Yung bata. Tayo, pag upo, merong inihaw na isda.
may bagoong na nakalagay yung kamatis, saka sibuyas, may sili, ang sarap. Tapos may soft drinks, naku, pagpupo, gano'n na, no? Wala pa lang, aroy. We are to thank Him for food. Lalo na yung mga magulang, no? Mga anak natin. Mga anak ba natin, pagka kakain na, marunong magpasalamat? No? Pag yung anak nyo, di marunong magpasalamat, ano ibig sabihin nun? Pag bago kumain, sige nag-thank you sa Lord. Sa Lord, salamat. Kahit naising ano lang, hindi nagagawa yun. Ano ibig sabihin nun? Ang magulang ay... magulang, siyempre. Makita mo na sa magulang. Ganon. No? Kapag ang bata, ganyan, asahan mo magulang. Ganon. Bakit? Kasi, hindi na tuturuan. Kahit na ba yung magulang? Hindi, nagpe-pray naman ako. Kami, nagpe-pray ko eh. Tinuturuan mo ba yung anak mo? Diba? Kahit mag-rason ka ng ganon. Diba tandaan natin, pato ano yung ugali ng anak natin, nakikita sa anak natin, ang reflection po niyan ay ang maganda. O yan, mahaba na yan yun. Kasi ang huli, sabi yan, ang pagkain ay dapat tanggapin ng may pasasalamat. Kasi yan, sabi dito, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yan yun. We are to thank God for food. Ano pa? We are to thank God for God. Pagpasalamat, tayo magpasalamat sa Diyos dahil siya. No? Siya. Kasi we are to thank Him for who He is. Ipagpasalamat natin kung sino siya. Ano yung kanyang katangian? Ano yung mga katangian niya? Ano ang mga katangian ng Diyos? Mga attributes niya. Una, siya ay banal. Siya ay, ano pa? Dakila. Ano pa? Siya ay mahabagin. Siya ay faithful. Ang dami. Marami, no? Marami tayong bagay na kaya ipagpasalamat sa katangian ng Diyos. Hindi tayo maubusan yan. Actually, kulang ang isang oras na kung makulit tayo yan, di ba? So, yan isang tong bagay na kailangan natin ipagpasalamat. Kung sino ang Diyos, kung sino siya, kung ano ginawa niya sa atin, kung sino yung katangian niya. Yan, mga pa, sing praise to the Lord and His godliness and praise the mention of His holiness. Be joyful in the Lord, you righteous one, and praise the mention. Mention ba yun nakalagay? Yung mention talaga? So ano pa? We are to thank God for His nearness. Sabi dyan, Psalm 75:1, we thank you, O God, we give thanks because you are near. People everywhere tell of your wonderful deeds. So ang Diyos ay malapit sa atin. Kasi merong iba, di ba, pagka nananalangin, Lord! Lord! Talaga magsisigaw, no? Parang napakalayo ng Diyos sa'yo. No? Parang bingin, parang ang Diyos bingin, no? Nagsisigaw. O kapag ka nag-pray dito sa harap, ano doon sa speaker? Nakaganon ka na. Parang yung boses ni Kuya Reggie, ano? Pagka yung una kanina, nung nasalita si Kuya Jerome, galing na lang. I think the Lord, si Reggie lang, ay tayo pa! Ganyan, ano? Salamat po sa Panginoon! Ganyan. Yung meron ganun, no? Friend, no? Parang talagang makikita mo yung dito, parang ang Diyos ang pakalayo. Kaya we have to thank God for His nearness. Ang Diyos nandito lang. No? Narinig tayo.
Ano? Oh, GL! Malapit ng GL. GL, no? Masaya na si Kuya Reggie. May encourage ako pa si Kuya Reggie na nagsasalita dito eh. Gansya lang ba yun? Kuhayan tayo. Apolyo ko lang. Atulit siya. Pero Diyos mga kapatid, hindi siya malayo. Nandito siya. Kasama natin siya. Pero wag naman yung nakikita ko si Jesus, nakaupo dyan ngayon, no? Pinapakinggan niya tayo. Huwag naman gano'n, ha? Hindi naman gano'n ka nag-i-imagine ka na ng ano. Wala yun. Ilagay ka ng bangko. Kaya we are to thank God for our salvation. So, tayo pasalamat sa Diyos dahil niligtas niya tayo, no? Niligtas niya tayo saan? Sa papahamakan sa impyerno. Tayo ay niligtas niya. Ayan, 1 Timothy 1:12-14. Yan siya sabi ni Paul. Ano sabi niya dyan? I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. So sabi niya kahit na dati, siya ay isang nag-persecutor, no? Pine-persecute niya, inuusig niya ang mga Kristiyano. Pero dahil sa habag at kagandahan loob ng Diyos, siya ay iniligtas. So tayo ganun din. Dati tayo ay nasa kadiliman. Pero nung nakilala nalaman natin kung ano yung ginawa niya sa krus, tayo ay at naintindihan natin to, tayo ay niligtas niya. Kaya we are to thank God. Tayo magpasalamat dahil tayo ay kanya iniligtas. O ito, maganda to, number 4. Ayan, ito, 4. We are to thank God for the spiritual growth or spiritual progress of other people. Tayo ay magpasalamat sa Diyos sa ibang tao. Pagpasalamat natin na ang mga kapatid natin, kapatiran natin ay lumalago sa Panginoon. No, hindi tayo binibigyan ng problema. Hindi tayo binibigyan ng problema. Binibigyan niyo ba problema yung isa't isa? Ha? Araw-araw? Araw-araw binibigyan niyo problema. Si Roger, binibigyan ba ang problema nila Ace? Yan, sila Joshua. Binibigyan ba ang problema? Marikos ng mga schedule. Si Joshua, tagbigay ng problema sa'yo. Ha? Siya, tagbigay sa amin. Isang bagay yan na we need to thank God for, na yung lumalago yung ating mga kapatiran. Isang example, ito hindi ayoko na may announce to, pero everyday I pray for Ate JP, kay Reggie, kay Daje, kay Rostan, si Danilo, yung bawat linggo, bawat buwan, di ba? Nakikita natin yung paglago. Papasalamat ako sa Panginoon kasi lumalago sila. Tulad nga ni Ate JP, dati daw, may problema. Pag nakakalaganda na siya, pero ngayon hindi na, di ba? So, yan. Isang sign na lumalago tayo. And, isa pong magandang bagay yan na tayo, bawat isa sa atin, may pinag-pray natin ng bawat isa. Yung paglago natin, yung protection ng Panginoon sa atin, ng bawat isa, na hindi magkasakit. Ayun, yan po yung kailangan gawin din natin. We need to pray for yung paglago ng mga kasama natin dito
church. Yan. Ngayon, sa isa ito na every month na nila. August na August, babalik ulit sila eh. Diba? Ayan, yan yung mga ano yan. Yan sabi natin kanina, 1 Thessalonians 5:18, everything give thanks. For this is the way, for this God's will for you in Christ. So iba sinasabi, ano bang kalooban ng Diyos? No? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano gagawin mo? Diba? Pray ka, fasting ka, kung ano-ano. Yan na nga yung isa sinabi, in everything give thanks. Yan nga yung kalooban ng Diyos eh. Diba sabi? For this is God's will for you. Isang kalooban ng Diyos sa buhay natin ay magpasalamat sa Kanya. Yan yun. Tanong, ano ang pangunahing layunin ng pasasalamat? Ano ang pinaka-objective natin kapag tayo ay nagpapasalamat? Yan yung sagot. Yun yung ginawa ni Kristo. Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa ni Kristo? Si Danilo, ano yung ginawa ni Kristo? Ano yung ginawa? Ano? Si Renz, ano yung ginawa? Ano yung ginawa ni Christ? Si Jesus, ano yung ginawa? Tapos, ginipot ako na ito. Ayan yung mga buddhist na yan. Ayan yung patunay na kaya tayo nagpapasalamat kasi kung ano yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Ano ginawa niya? Ay hindi na siya tayo sa ating mga kasalanan. Iba ginawa niya. Siya ay namatay, ibig, apoy na muli. At yung dugo niya, yun ang naglinis sa ating mga kasalanan. So ano lang kailangan natin gawin? Maniwala. Manampalataya. Sino yun? Sige. Ito yung, actually introduction pa lang yun eh. Ito talaga yung tatlong puntos nung panalangin ni Pablo. Diyan sa verses 12 to 14. Ayan ano yung una, yung inheritance. Sabi dyan sa verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Pangalawa, deliverance. Nasa verse 13, what deliver us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. Pangatlo, transference. Actually, yun yan eh. Yung 30 pa rin yan eh. Yung word na translated. Transfer. Yan yun. Yan yung tatlong points no binanggit niya. Yung prayer na yan. Inheritance, deliverance, transference. So magbigay lang muna tayo ng isa. Inheritance. Point 1, He has made us fit. Sa ibang translation kasi nakalagay doon, He has made us fit. Kapag tinignan po natin sa Greek yan, ibig sabihin who has qualified us. Tayo qualified, kwalipikado ka. Pagka ba sinabi qualified ka, meron kang ginawa wala? Meron. Ano? Wala kang ginawa. Kunyari kasali ka sa Mr. Pogi. Yan, ikaw Roger, sali ka sa Mr. Pogi.
Oh, anong qualifications? Nakakad. Kailangan po. Kailangan po. Sablay. Talented. Naka-brace. Talented. Merong bangs dito, oh, para sa Superman. S. May bangs dito. Mas gwapo. No? Wala kang gagawin. Kasi qualified na, yun na yun eh. Diba? Eh, ibig sabihin niya. Ano daw yun? Ano ba yung sinasabi dyan na saan tayo naging qualified? Bakit tayo naging qualified? Doon sa sinasabi niya, bakit? Kasi meron ka ng inheritance eh. Tagapagmana ka. Bakit ka? Bakit? Kasi qualified ka na. Bakit ka naging qualified? Kasi, ano, dahil ba sa aking ginawa? O dahil ba sa may ginawa yung iba? Dahil sa finished work. Dahil sa, lagay na eh. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Diba? Nung naniwala ka dyan, you are qualified na to be, ano, an heir, yung heir, tagapagmana. Diba? Usually kasi kapag ka sinabi kasi tagapagmana, future yun, future, no? Lalo pagka yung, mayaman ka, meron kang ipapamana sa mga anak mo. Future yun. Hindi ka tulad ng prodigal son, buhay pa, kinuha na niya yung mana niya, no? Pero yun, usually, ang konsepto natin ng tagapagmana, yung kapag namatay na, doon mo palang makukuha yung mana. So, ayan ano ito. Hindi yan, no? Bakit at paano tayo naging tagapagmana? O yan, Ephesians 2. 1-5. Medyo mahaba yan. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa inyong pawid. Ang Espiritu naghahari sa mga taong ayaw kasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin ng buhay ayon sa pagdarasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupootan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay ng kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay para dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanya kagandahang loob. Yun, so naligtas tayo. Tayo ay naging qualified na magiging tagapagmana. Kaya nga sabi dyan, no, kapag magiging qualified, wala kang gagawin o wala kang ginawa para maging qualified. No, yun yung biyaya o kagandahang ng Diyos sa atin. So saan doon tayo naging qualified? O yun nga, yung inheritance. Ang partaker means to receive by lot or portion. It means to receive personally and individually. O every individual has an individual allotment. That is the term. Ibig sabihin niya, sa tayo naging qualified dun daw sa mamanahin. Yung mamanahin po natin, hindi katulad po ito ng yung by lot. Ibig sabihin niya, kapag ka merong 1 hektarya na lupa, tapos halimbawa, kayo mga kapatid, 15 kayo. 15 kayo magkakapatid. Pag-aakiyat-kiyan nyo yun ng equal. Walang lamang. O dalawa sa'yo. Kaya, hindi katulad pag namimigay na ayuda. 1 for you, 2 for me. 1 for you, 2 for me. Hindi gano'n, no? Ano yan? Yung equally distributed. Yan ang sinasabi dyan. Yung inheritance kasi, panahon ng Old Testament, ang mana ng pinapamana nila mga lupa. Mga lupa.
No? Kaya maraming kalupaan sa araw, ano ng Old Testament. Pero sa atin, sa panahon natin ngayon, yun nga, we think about it in the sense of the future. Yung future, yung mana. Diba? Pero sa atin, sa New Testament, ay kasi sinasabi dyan, ay yung mana, actually, hindi lang future. Kasi ang future na naiisip natin, eternal life. No? Pag namatay na tayo, meron tayong buhay na walang hanggan. Pero kahit buhay pa tayo, meron na tayong mana. Nakuha mo na. Dapat tatanungin mo, ano yun? Noong naging Kristiyano ka, nakuha mo na yung eternal life na. Diba? Magiging ganap lang yun kapag ka nawala ka na rito. Pero actually, nakuha mo na yun. No? Yung buhay na walang hanggan. Ano pa? Yung Espiritu ng Diyos. Nung time na ikaw ay na-born again ka, ang Espiritu ng Diyos ay natanggap mo na. Isa yun. Diba? Nabuhay ko yung Espiritu mo eh. So, yung Espiritu ng Diyos, nabuhay yung Espiritu mo ay kumakanya. Ano ba iyo? Ang banal na Espiritu. Ano? So, yan. Anong tawag sa atin? Ang tawag sa atin ay mga anong tawag sa mga tumanggap sa Panginoon? Ang tawag ay mga saints. So, hindi yung saints ng santo ganito, ikaw mismo ay saint ka. Yan ang ibig sabihin yan. So, kapag ikaw ay isang saint, ikaw ay lumalakad sa liwanag. So, anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay lumalakad sa liwanag, ikaw ay, one is intellectual and the other is moral. Ano yung intellectual? Yung katotohanan, alam mo yung katotohanan. At isang, yung moral, ikaw ay pure. Ikaw ay malinis. No? Purity. Yan yan, yung behavior mo, paano ka kumilos, paano ka mag-isip, ano yan, maayos. Kaya nga, di ba, yung pag-aaral natin sa una, yung knowledge, wisdom, and understanding. Yan yun. Kapag ikaw ay saint, ikaw ay lumalakad sa ilaw. Kaya, the inheritance belong to the saints. The saints are people who know the truth and who live it. Alam niyo katotohanan at ito ay pinapamumuhay mo. Kung ikaw ay isa saint, santo. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag ang isang babae o lalaki ay binigay niya yung kanyang pananampalataya kay Jesus, na-receive na niya yung kanyang mana. At siya ay naging santo. No? Santo JP. Santa JP. Ganon. What is the inheritance? Una, yan, eternal life. Pangalawa, the whole earth. Sabi dyan, no? Ito na natin ito, inheritance. Eternal life, sabi natin kanina. Pangalawa, whole earth. Ano ibig sabihin yan? Sabi kasi sa Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Baka mamaya, sabi na naman na, Matthew yan, hindi yan sa atin. Hindi yan sa atin. Pag-aaral nga natin ng dispensation, we have to divide. Diba? At saka, kung ayaw mo kung naituro na sa inyo sa ibang, sa Bible sa atin yan, no? So, kailangan pag-aralan natin yan. So, sabi na Jesus is going to return. Diba? Future yan eh. Future. Hindi lang niya sa mga Hudyo, maging sa atin. Kasi kasama tayong babalik dito eh. At siya ay maghahari. So, pag naghahari siya, kasama ka rin na maghahari. Diba? Halimbawa, si Joshua, sa anong basa ang gusto mong pagharihan? Zimbabwe? Philippines. Philippines po. Philippines. Yan sabi dyan, ang ibig sabihin din nito, hindi lang future yan. Ano yan? Maging yung ngayon.
pwede. Eh pag ngayon, pagtatanong mo, ibig sabihin ng, bakit ngayon pwede ma-inherit na yung whole world? Sa physical, mga kapatid, ito ay pinapertain sa mga believers na yung sa body of Christ. Ano ibig sabihin yan? Yung halimbawa, yung bahay mo, marami kang bahay. Bawa si Kuya J. Si Kuya J, maraming bahay yan. May bahay yan sa Laguna, may bahay yan sa Quezon City, may bahay yan sa Malabon. Diba? Saan mo may bahay? Sa Makati. Sa Makati? Meron ka may bahay? Ano ibig kong sabihin? Alin ba? Pwede kang matulog kahit kanino. Kahit sa kapatid. Kahit kanino. Diba? Ate JP, pwede tayo matulog sa kanila, no? Pero kaya tayo. No? Kailangan... Malaki rep nila. Uy, malaki rin. Kailan Kuya Reggie, binabaha. Pwede na before. Pwede na pagpatiko. Yan yung ibig sabihin dyan na isa, pairing to airing double earth. Kumbaga, pwede kang matulog kahit saan. You're welcome sa mga welcome nga ba? Lalo nangyayari yan sa mga mission, nagmi-mission, o kaya yung mga galing ng ibang bansa, na mga missionary, diba? O ngayon, dito mo katutulugin, ikaw yung mag-host, o after naman ng 2 days, doon naman sa isang kapatiran mag-host, yung ganon, yan yung ibig sabihin yan. Na sa ngayon, yan yung mga pwede natin, yan yung mga binigay ng Diyos sa atin, na marami tayong bahay. Marami ba? Hindi na naman bahay, maski naman yung mga, may nagbibigay sa atin ng mga damit, maraming bagay na, na yun yung, hindi lang po pang future resurrection. Yung sinasabi siya, maski ngayon. Naintindihan niyo yun? Against nyo? O pangatlo, all of God's promises. Kuha na natin yan. Wala na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas. Sa'yo na lahat, ako mo na lahat ng kanyang mga promises. So dito muna tayo magtatapos. Yung dalawa, tuloy na lang natin dito. Sige, tayo po kayo lahat. Next week,